Magandang gabi po, magandang Friday, magandang umaga. Hi everyone, kumusta po kayo? Kumusta po ang dulo ng week ninyo? I hope everyone had a great week and I hope that you have some good weekend plans para po we make the most out of our time. And ngayon, pag-uusapan natin ang isang importanteng bagay. I think something that will help us in the long run. Ito po ay tungkol sa natural ways of healing. Natural ways na maaari nating gawin, mga natural na pamamaraan para po tayo ay magkaroon ng chance to heal our medical conditions kung meron man properly, and kung wala naman medical conditions to prevent. So eventually to prevent, because it's really an inevitability, minsan hindi talaga maiwasan. As we grow older, tayo ay mas mataas na chance na magkasakit. So how do we prevent that? How can we optimize yung ating tinatawag na wellness? Kasi yung pagiging healthy po, hindi lamang yan yung wala kang sakit, kundi it's actually an optimized state ng wellness. Kaya nga dito sa channel natin, sa FSM, Filipino Success Movement, we always talk about yung holistic aspect, yung you are leveling up sa iyong physical, so nandyan yung physical health mo, but you're also leveling up sa iyong emotional. And syempre yung ating mental, yung mga skill set natin, and finally spiritual, in whatever way you believe that to be. Iba't iba pong mga miyembro natin, iba't ibang relihiyon, and we respect that. So it is a holistic way of leveling up. And same thing sa atin pong kalusugan, it's also good to pay attention to our health in a holistic way. And so ano-ano nga ba yung mga pamamaraan so that we can heal naturally sa mga sakit? So gusto ko lang itong i-share na slide na ito. And ito ay, I think, really important to understand. Ano po? So, karamihan ng ating so this is the simple truth, ano po, tungkol sa mga modern day diseases. So, ano nga ba yung mga modern day diseases na yan? Tingnan po natin dito sa baba. So, we have metabolic syndrome. Metabolic syndrome, ibig sabihin lamang yan ay isang grupo ng mga karamdaman kung saan ang pinagmumula ng problema ay yung metabolism, the way that our body handles yung kanyang mga proseso. So metabolism. So ano-ano nga ba yung mga sakit na yan? Anong grupo ng mga sakit na nandyan sa metabolic syndrome? So dyan pumapasok yung very common nakikita natin sa lipunan natin mga Pilipino ngayon, diabetes, right? Very common. If I ask you now, meron ka bang kilalang may diabetes? You probably will answer yes. It can be a relative, maaring magulang, maaring tita, tito, maaring kaibigan, pinsan, baka mismong ikaw. No matter sino siguro tanungin natin sa ngayon, basta Pilipino, it's very common na merong kakilala na merong ganitong mga sakit. So diabetes is very common. Then the other thing is, of course, yung obesity. Kasi parang hand in hand yung dalawang yan eh. When you have diabetes, usually, ang makikita natin ay medyo may issue din po, especially sa abdominal fat. So, obesity, katabaan sa abdominal area. Kasi nandyan yung pinaka mga dangerous na uri ng pagtaba. And then, of course, nandyan din yung high blood. So, sino po dito may kilala na mayroong high blood? Sa pamilya, sa mga kakilala, mga kamag-anak, kaibigan, napakarami po niyan. And the alarming thing is, ngayon, dati-dati naririnig natin yung high blood na yan sa mga may edad na. But recently, ano pong nangyayari? 30s, 40s, meron na agad sakit, meron na agad high blood. And naririnig din natin yung tungkol sa cholesterol. So high cholesterol is a very common problem sa ating lipunan ngayon. And nandyan din yung mga nahihirapan sa mga nararamdaman nila sa sikmura. So irritable bowel syndrome, marami tayong naririnig about cancer. So may mga karamdaman na related sa mga tumors, cancerous growths. Merong PCOS, ito yung maraming cyst sa ovaries, polycystic ovary syndrome, kung saan nahihirapang magkaroon ng anak. And again, this is part of the spectrum ng may effect din ang metabolism syempre dito.
And then, of course, there's also memory loss. Yung mahinang memory, minsan cloudiness, foggy brain. So, meron din po yan. And then, meron mga gout. Gout po, very common, yung gout. Napakasakit. And then, finally, yung mga reflux diseases. So, gastroesophageal reflux. And very common as well, fatty liver. So, fatty liver, parang lahat yata merong at some point, basta Pinoy, maybe at some point in their lives, nagkaroon nito. When I was younger, I remember I used to have this nung kabataan ko. I think, nalaman ko po ito kasi nag-medical ako nung mag-work na ako sa ship. I was going to work as a ship doctor sa international cruise line. And so they asked us to go for an exam. And, surprisingly, hindi naman po ako mataba. I mean, naturally, hindi talaga ako tabain. I've always been slim my whole life. But for some reason, nung nag-exam noong time na yon, so they ask you to go for an ultrasound, yung seaman exam, napaka-stricto po niyan yung exam para sa mga seaman. So, nag-ultrasound ako noon and they said, oh, you have fatty liver. So, I think at some point or another, basta ang diet mo ay dietang Pinoy, at some point or another, maaring magkaroon ka nitong fatty liver. So, if you look at all these things, siya ay resulta ng, so the first factor that you see here is yung ating katawan, human body, with an ancient metabolism, kasi hindi naman nagbago po, hindi pa naman nakapag-evolve ng ganong kabilis yung ating metabolism ng katawan, then idagdag mo dyan, so the human body with ancient metabolism plus itong mga technological advances natin kung saan, number one, ang pagkain, available na siya 24/7. Hindi mo na kailangan mag-hunt ng kakainin mo. Yung ancestors natin noon, yung ating mga ancestors, yung mga ninuno natin noon, pag magugutom, kailangan pang mangalap ng pagkain. Kailangan either hunt, so kailangan nilang mag-hunt ng animals, or mangangalap sila, maghahanap ng mga prutas, mga gulay. So definitely, getting food was way more difficult noon. Ngayon, kahit 3:00 ng madaling araw po, pag nagutom, pupunta sa refrigerator. So, 24/7 na yung pagkain. Kung wala mang pagkain sa bahay, ayan, nandyan ang mini-stop, nandyan ang 7-Eleven sa kanto. Punta doon, 24/7 bukas, bibili ng noodles, ng ice cream, kung ano-ano po, chips. So, 24/7 availability of food, and then idagdag pa dyan na highly processed food. Hindi na siya yung natural na forma ng pagkain, mga nasa boxes, packages, maraming pinagdaanan na proseso. So yung sabihin nating dating, for example, apple, maging apple crisp or whatever, sabihin orange juice, yung dating orange, naging orange juice, kung ano dinagdag. Minsan hindi pa talaga totoong orange, flavoring lang. So, nandyan yun, yung 24/7 availability ng pagkain, highly processed food, artificial food. So, andyan din po yung mga hindi naman talaga na siya minsan tunay na pagkain, ginawa lang. For example, dito yung mga specific kinds of, yung for example, yung mga snacks, mga bubble gum, mga ganyan, mga certain cookies, minsan hindi na talaga siya tunay na pagkain, very, very highly processed, artificial food, yung mga chichirya. So, it's not even existing in nature. And finally, sugar added to everything. Sugar, lahat nilalagyan ng asukal. Yung mga breakfast. So, simulan natin sa umaga. From the breakfast cereal na pinapackage as healthy. Healthy daw. Napaka-healthy. Kain ka ng, Cheerios, cornflakes, kanilang inilalabas sa kanilang marketing, oh, this is healthy kasi gawa from corn or wheat or shredded whatever, grains. Pero pag titingnan niyo po yung nutrition label, anong nakalagay? Punong-puno ng asukal. So like a tablespoon or even like a cup serving ay
super taas ng kanyang sugar content. So yung mga community members natin, kung hindi pa nga po pala kayo miyembro, so please join yung ating community, Level Up Wellness Community, yung mga miyembro ng community natin na marunong na at magaling na sa low-carb nutrition and fasting. Hihimatayin siguro pag nakita yung mga labels. For example, breakfast cereal, isang serving can give you around 40 grams of sugar. So imagine kung ikaw ay isang low-carb practitioner, mababa lang yung net carb allowance mo per day. So usually mga community members natin, ang kanilang net carb allowance will be somewhere 50 grams below. Tapos kakain ka ng cereal na 70 grams, super lagpas-lagpas na po, ano? So, no wonder, ano nangyayari? Yan po ang nangyayari. So, you will see all these modern day diseases. Minsan, ang masaklap dyan, tinatanggap ng mga tao na, genetics yan eh. Naman ako, meron yan ng tatay ko, meron yan ng nanay ko, so I'm doomed for life. Parang tinanggap na lang. Magkaka-diabetes din ako kasi my parents have it. Meron yan mga pinsan ko, meron yan ang lolo't lola ko, meron din yan ang tita-tito ko. So parang tinanggap na lang without understanding that these things are very much lifestyle related. So ito mga bagay na ito ay nakakabit sa ating lifestyle. So if that is the case, then sapat na bang tanggapin lamang natin ito or can we actually do something about it? Kaya nga po, maraming nagre-resort to yung parang mga natural healing. Alam niyo naman ang ating kultura, na sa kultura natin yung mga albularyo, mga ganun po, ano. In some ways, I come from a pharmacy background. So in some ways, yung mga gamot po na mga herbal, mga ganyan, meron din naman siya talagang mga magandang naidudulot. However, having said that, you have to realize na hindi madadala sa pagsa-supplement ng kung ano-ano. So, like you're going to continue to make bad lifestyle choices, tapos aasa ka na lang na, may binibenta na na tablet, capsule, pampa-healthy daw, pampapayat, or pangtanggal ng mga fatty liver, ganyan, pampaganda ng presyon, and then aasa ka na lang dun sa supplement. Then that's also a misinformed way to treat your disease because in reality, hindi mo kailangan ng supplement kung i-address mo ang root cause, yung pinagmumulan. Ano nga ba yung pinagmumulan? Pinagmumulan many, many times is yung lifestyle choice, yung choice ng nutrition, the way that you are nourishing your body. That is the root cause. Yun po yung pinakasanhi. So, kesa umasa tayo sa mga kung ano-ano na pwede nating inumin at parang mga shortcut na pamamaraan, why don't we first, bakit tayo gagawa ng Band-Aid? Band-Aid technique. Na po, may nararamdaman, tapos ito na lang inumin ko. Tatapalan ko. Band-Aid. And then without addressing the root cause, tama po ba yun? Makailang Band-Aid kaya mapagdadaanan ninyo kung ganun lagi ang ginagawa? Ano po? Pag may mag-offer ng kung anong supplement, kukunin kasi umaasa doon na sana ito yung pamamaraan para ma-heal ko yung sakit ko. But the reality is, it's quite simple. Napakasimple po. Kaya nga kung kayo hindi pa po member ng aming community, please join. Dahil doon makikita nyo yung mga miyembro natin are able to reverse or heal yung kanilang mga medical conditions naturally through the use of tamang nutrition. So, the right kind of nutrition, which is what we promote, yung low-carb nutrition po, and samahan niya ng intermittent fasting, samahan niya ng tamang paggalaw. It doesn't have to be intense form of exercise. Iba't ibang tao, iba't iba ang pamamaraan ng kanilang paggalaw, and that's okay. As long as there is adequate movement, that's fine. And then, of course, nandyan din yung mga hindi masyadong pinag-uusapan, things that will help you reduce yung stress in life, things that, katulad na lamang din also ng sleep, things that we don't normally talk about but impact our health in the long run. So, basically, ito yung pinaka-premise ng ating pag-uusapan ngayong gabi is to heal naturally, you have to go
to the main source. Main source. Ano ang pinagmumulan? Kasi it will not benefit you in the long run kung patuloy mo talagang isasara yung mata mo sa katotohanan kung saan nagsisimula yung mga nararamdaman mo. Maybe hindi ka pa high blood, maybe wala ka pang diabetes, wala ka pang gout, wala ka pang ganyan, pero nagsa-start ka ng makaramdam ng mga iba't ibang karamdaman. Like for example, your joints are starting to bother you. Napapansin mo, mababa ang energy mo. Napapansin mo, parang lagi kang pagod. Wala ka namang ginawa. Parang ang tamlay-tamlay mo. Bigat-bigat ng katawan mo. Right? If you are in great shape of health, you will not feel this. Hindi mo dapat nararamdaman yung pagkakaroon ng mabigat na katawan, yung parang wala kang energy, gumalaw. Hindi dapat ganyan. Dapat ikaw ay masigla. Dapat you are very comfortable with the way that your body is functioning. And so if you're noticing na yung katawan mo is not yung masigla, wala siyang energy. If you're not happy with what you're seeing sa iyong tiyan or sa iyong timbang, then it's time to ask yourself, even though wala ka pang mga medical conditions na yan, it's time to ask yourself, am I really healthy? What are the lifestyle choices that I'm making na maaaring makaapekto dito? Kasi yan po ang root cause, yan ang sanhi. So, I'm the type of medical practitioner kung saan hindi po talaga ako palabigay ng gamot. So, a lot of my patients will tell you, kapag una silang, the first time they come to me and they have symptoms or na-diagnose ko sila ng something like, impaired sugar, medyo mataas na yung kanilang asukal, hindi pa sila diabetic, or kahit man diabetic na sila, or yung cholesterol, whatever it may be, na related sa lifestyle, ang una po talaga naming pinag-uusapan, and I usually give them a really long session, ay hindi po gamot ang pinag-uusapan namin. I really push yung pag-address ng root cause, yung pinagmumulan. Kaya kapag po kayo ay na-diagnose pa lamang, have that conversation with your medical practitioner. Ano po ba ang maaari kong gawin, Doc, para ito po ay mabigyan ko ng lunas in a natural way? Kasi certainly, if it's a lifestyle-related medical condition, then ang kanya pong lunas ay natural din. Natural na pamamaraan din. You don't need all the medications. Maybe initially, if the condition is very unstable, initially, maaring mabigyan kayo ng gamot ng inyong doktor, but with goal, meron kayong planning na you have planning in place that eventually, ang pinaka-goal ninyong dalawa as partners, so you and your doctor should be partners in creating a plan para po sa inyong health kung saan ma-optimize ang inyong kalagayan ng kalusugan ninyo in the most natural way possible, addressing the main cause. Hindi po tapal dito, tapal dyan ng gamot. So that should be part of a well laid out medical plan para po sa inyo. So have that conversation. Don't be afraid to ask your doctor about it. And if kung sakali man, unfortunately, yung doctor ay not on board, then perhaps it's time to look for another doctor who can work with you in that way na talagang para sa inyong best interest. Kasi in your best interest always is the way ng pag-solve ng inyong medical problem, dapat ay yung pinaka-mabisa, pinaka-root cause na pamamaraan, hindi po yung tapal lang or band-aid technique lamang. So yun yung nasa inyong best interest. Always look for the root cause at yun ang ating iti-treat. Kasi once matukoy natin what the root cause is ng inyong karamdaman at yun ay ma-address natin, then hulaan po kung ano mangyayari sa mga symptoms. Mawawala po yung mga sintomas na yan. And it will empower you. Hindi lamang po nito syempre malulunasan yung sakit, but it will empower you again na, it is within my control to actually optimize my health. Ibabalik sa inyo yung power rather than para kayong feeling so helpless na kayo ay, nagdurusa sa sakit na ito and feeling ninyo doomed for life na kayo, na itong sakit na ito wala na kayong magagawa. Right? So, very important po, again,
It is the combination of our bodies, yung human body with an ancient metabolism, and all the technological advances na hindi kayang sabayan ng katawan kasi yung katawan natin is still functioning in an ancient way. Yung mga proseso sa loob niya still functioning in an ancient way kung saan ready siya sa mga panahon ng tagtuyot, panahon na wala kang mahunt na animal. So it's really so used to the concept of yung tinatawag nating famine. Di ba po may feast and famine? So feast is yung mga panahon kung saan plentiful ang pagkain, napakaraming pagkain. Ito yung kapag sila'y tapos na mag-hunting at merong mga na hunt na mga animals or harvest. And then, meron ding panahon ng famine, tagtuyot. Ito yung panahon na, for example, may bagyo, mga ganun po, ano. And so the body is very wise. It has allowed us to survive, tayo as a species, because it actually knows how to, store enough energy para i-prepare tayo dun sa panahon ng tagtuyot. And so, ito yung existing body makeup ng ating katawan. However, with the recent advances sa technology kung saan lahat ay available na lagi, then dito nagkakaroon ng problema kasi we are getting overfed. Masyado tayong overfed but undernourished. Ibig sabihin nun, maaaring kumakain ka nga 6, 7, 8 to 10 times a day, pero undernourished ka kasi yung mga quality ng pagkain ang kinakain mo is not really helping your body to become healthy. It's actually pushing your body into disease state. Kaya nga, you can be overfed but undernourished. Kasi nourishment is all about health. When you nourish your body, ibig sabihin nun, you are feeding your body in a way na siya ay makakapag-function in its best capacity. So sa mga bago nating pamamaraan ng pagkain, that doesn't happen kasi we are feeding ourselves with sometimes toxic things, right? Artificial things, things that are full of preservatives. So, yun po ang basic concept. And before I move on, tingnan ko po kung meron mga katanungan dito sa comment. Okay, let's have a look here. Titingnan ko po and I'll try to answer. Yan, tingnan natin. Sino po ang may katanungan? Specifically, I'm going to pull up a question regarding yung tungkol sa sakit. Tingnan po natin. Hello po sa mga kaibigan natin from Germany, Miss Nick Nicklant. Hello. Good morning, Miss Lulu. How are you? Okay. Magandang hapon po, Miss Sally. Hello. Sige po. Sino po ang may katanungan dito? Miss Therese, hi, from South Korea. Hello. South Korea. From Aklan, si Miss Maribel. Hello. Naghahanap lang po ako ng question dito. Good morning po, Mr. or Miss CJ Pai. Okay, and wala po ako makitang question dito regarding, ito, si Miss Vivian, sabi niya meron daw siyang GERD. Yeah, so GERD can sometimes, again, come from lifestyle choices pa rin po, ano? So, always best to, although marami siyang maaaring cause, but it's important to, again, look at alin ba dun yung mga maaaring ma-address natin naturally. So, kung, for example, is it related to weight gain? Karamihan ng GERD can be related to the weight gain. And so, addressing the primary cause, which is the weight gain, can many times help resolve yung issue. Okay, sino po dito ang may actual na karamdaman? Ito naman tanong sa let me pull this up kasi wala akong makitang tanong for now regarding karamdaman. Sabi ni Miss Jov Saliva, I want to ask, sa intermittent fasting, nakaka-break po ba yung water with lemon? So, sabi po ng mga, I guess, water, definitely not. Yung lemon, iba't ibang sources, iba't iba yung sinasabi. They said that as long as hindi mo raw pipigain yung lemon, it should be fine. For me, my personal take on this is very negligible. Kung meron mang lemon yun, if piniga mo man yung lemon, I mean, obviously, hindi yung kakainin mo siya, right? Kasi pag kinain mo yun, meron pa rin yun somehow
net carb. May net carb pa rin ang lemon. It's around 6 grams net carb. But if ilalagay mo lamang siya doon, hindi mo pipigiin, parang infusion lang siya, it should be fine. It's very negligible kung hindi mo naman kakainin. So essentially, it should still be okay. Kung very strict ka, depende kung sino tatanungin mo, kung very strict, sasabihin na dirty fast na yon kasi it has a little bit of net carb there. Parang ano din yan yung mga naglalagay ng cream or MCT oil sa kanilang fasting. Fasting pa rin yun, but it's a dirty fast kasi may minimal effect yun sa insulin stimulation, but it is negligible. Halos wala. So it can be considered dirty fast. Pero kung yung talagang ano lang ng lemon, so let's say yung rinds, yung ano lang niya, yung balat, then it should be okay. It should still be okay with your fasting. Hello po sa mga kaibigan natin from New Jersey. Good morning. Okay, sino po dito ang may katanungan about natural healing? Ito, Miss Lulu, Doc, I reverse everything that my family have, like cholesterol, high blood, and many more. The secret is to have discipline in your diet, daily exercises, and comfortable to my body function. Lifestyle is the best challenge. Yeah, so maraming salamat po for sharing. It's true. It's lifestyle modification. Yan ang pinakauna po. Lifestyle modification. First step. Okay. Maraming salamat po, Miss Phoebe Lapas. Yeah. Okay, thank you very much. So, marami po talaga, especially yung mga kababayan natin, hindi lahat pinalad na makatira sa isang bansa kung saan merong free medical. Like for example, dito sa amin, sa Canada, the medical is free. So, magpunta ka sa doctor, hindi ka magbabayad, karamihan pa yung mga gamot mo covered, depende sa iyong status, kung ilang taon ka na, kung anong kalagayan mo, so covered. And syempre, pag pupunta kang hospital, walang bayad lahat yan, lahat, laboratory, everything here is free. Socialized medicine kasi kami. But having said that, hindi pa rin naman enough na, to take for granted mo na lang, nandiyan na nga lahat libre. But what more sa mga kababayan natin na wala talagang extra funds, right? And I hope that many of you are listening to this. Kaya nga, ginawa ko itong channel na ito. Dalawa yung channel na yan. So yung isa kong channel is mainly catering to an international audience. Pero ito pong FSM, para sa mga kapwa Pinoy talaga ito. And ang layunin is maabot yung ating masa. So yung mga kababayan natin, kaya nga po, nakikita nyo, kahit dito ako sa Canada, nagtatagalog ako, para po mas maraming maabot na mga kapwa nating Pilipino, especially yung mga wala pong means, yung mga walang pamamaraan, walang extra resources na makapunta sa mga doctors, mga ganyan po. Dahil it's very sad kung iisipin na ang pinaka-solusyon sa karamihan ng mga modern day na problema ay really natural lifestyle choices lang. Yung choices lamang natin sa ating kinakain. And many times, sa kultura natin, we're so used to, for example, yung mga, kasi we celebrate, yung tayong mga Pilipino, yung kultura natin is we celebrate around food. And dahil sa ating Western influence, sa mga colonizers na dumating sa ating bansa, from the Spanish to the Americans, yung ating pagkain medyo na westernized na rin. And so yung ating mga dating pagkain from before ng mga katutubo natin, medyo it's been fused with Western. So diyan pumasok sa diet natin yung pagkain masyado ng mga karne, right? Ng mga processed food, yung mga corned beef na nauso ng panahon ng giyera, ng mga nakadelata. In reality, yung katutubong pagkain natin, yung pagkain ng mga ninuno talaga natin noon, if you think about it, we are in a coastal area. Tayo po ay malapit sa dagat, 7,107 islands. Imagine, kapaligid yung tubig. So, ang natural diet talaga ng ninunong Pilipino is more seafood. So, mga pagkain, mga pagkaing sinaka. So, like, plants, and then of course seafood. So hindi naman tayo talaga like for example Australia kung saan
very big yung mga grazing, nila, yung mga lupain para sila ay magpalaki ng mga animals. Hindi naman ganun talaga yung ating pagkain ng talagang tunay na Pilipino noon. Pero dahil dumating itong mga westernized pagkain, dahil sa mga colonizers natin from Spain, from the US, nagbago po yung ating diet. So karamihan ng mga Pilipinong may kaya will just eat yung mga meat and yung mga yung mga western food. And so, yung ating namang mga kababayan na medyo wala masyadong resources, para sa kanila, parang yun ang nagiging pamantayan na, pag magkaroon din ako ng pera someday, I'm going to eat that way. Without knowing na yung natural na pamamaraan ng pagkain ng gulay, ng isda, yun talaga yung healthy way, right? Kasi it's closest to the natural form of food and even closer to yung talagang natural na pagkain nating mga Pilipino, yung talagang ninunong mga Pilipino noon. So, it's a bit sad to watch it, to witness yung pagbabago na yon, and even sadder to see yung mga disease, mga sakit na dulot ng ganung pamamaraan ng pamumuhay. Kung saan kumbaga parang ang pamantayan natin na, kapag ka merong handaan ganyan, the more na maraming mga kung ano-ano, mga hotdog, mga ganyan, di po ba, mga meat-based dishes, parang yun ang pamantayan. But we're moving away from the natural. Natural is yung pagkain natin ng mga gulay, pagkain natin ng mga iba't ibang isda, yun po yung natural. Not to say that, having variety, eating meat is bad. It isn't that. It's just, hindi po talaga siya yung natural na pagkain ng ating mga ninuno. And no wonder, hindi kaya ng metabolism natin. If you notice the Asian physique, yung body po nating mga Asians, we're actually naturally small. Maliliit yung mga buto natin. Of course, we are shorter than our Western counterparts. And iba rin kasi yung kanyang dietary makeup if you look at it from evolution, from way, way, way back, thousands of years, yun talaga yung natural na pagkain dapat natin kinakain. But of course, with migration, with colonization, everything changed. So, the more natural, mas closer sa natural na pamamaraan ng pagkain, the healthier it is. So, less processed and less preservatives, then healthier. So, naghahanap pa po ako ng comment dito. Let's have a look. Okay, si Miss Lucretia Hontomin Bing, how do you explain omega-3? Okay, thank you po for watching. So, omega-3, isa po yan sa mga essential fatty acids. So, kung natatandaan po ninyo, pinakita ko ito sa inyo before, meron tayong 3 uri ng energy sources. So, fuel. Para tumakbo po ang ating katawan, kailangan ng fuel. And 3 po ang uri niyan. 3 sources. So, unang-una is yung protein. So, ito yung mga isda at karne. Sometimes the nuts, yung mga eggs, yun po, Then we have carbohydrates. And finally, tanggalin ko lang ito. Finally, we have fat. So, yung 3 uri na yan ng macronutrients, 2 po dyan ay essential. Hindi pwedeng gawin ng katawan natin. And so, we must take it or derive it from the food we eat. So, alin yung 2 na yon? Ito po, yung protein tsaka yung fat. Yung protein po tsaka fat ay essential dahil hindi siya pwedeng gawin sa loob ng katawan. And one of those essential fats is yung omega-3. So, omega-3, normally, you can find that in, kung titingnan nyo po ang ating food guide, give me a moment. Hinahanap ko yung food guide at papakita ko sa inyo. Kung wala pa po kayo ng food guide, by the way, please join po ang community natin. Join our Level Up Wellness community. Nandoon po yung ating food guide and doon po nakalista yung mga sources ng omega-3s natin. So, meron tayo dyang mga fatty fish and seafood. Give me a moment. Sana yung food guide natin? Okay, here it is. So, may mga sources po dyan. Dyan po sa green list, kung makikita nyo, nandyan po yung fatty fish. So, sources po siya ng omega-3. So, again, omega-3 is an essential fatty acid na kailangan ng katawan natin para magawa yung mga important
membranes ng cells natin, mga lining po yan. So, itong mga omega-3 fatty acids, kailangan yan as building blocks ng mga cells natin. But also, it enhances absorption ng certain vitamins. So, kailangan natin ng fat para ma-absorb yung iba't ibang vitamins. But these are essentially building blocks ng mga cells natin. So, sources po niyan would be things like olive oil, yun pong yung mga fatty fish na nandyan. So, pakitingnan na lang po sa listahan. Nandun po lahat yan. Okay, let's have a look. Sino pa po ang merong tanong? So, meron nga po palang, ito po si Mr. Absent. He is a community member po natin. Good evening po. Totoo po ang hirap po kung magkasakit dito sa Philippines. Dagdagan pa ng COVID-19 pandemic. Ang mahal-mahal ng check-up, 1,200. Wow, ang mahal pa ng gamot. Kaya marami sa ating mga kababayan, ang kalusugan ay taken for granted. Salamat sa payo. Yeah, so maraming salamat po sir for sharing. And yun nga po talaga yung reason why I'm really coming on here, pushing kasi ito nga talaga yung layunin natin is to encourage people to look at yung mga natural po talagang pamamaraan. And natural na pamamaraan is through choosing the proper nutrition and also yung po talagang pagbalik natin sa talagang way na how our body is made. So our bodies are made for fasting. Dahil nga po, as I always say, parang balik tayo dun sa evolution, hindi naman lahat ng panahon tayo po ay may makakain. So talagang ang human body is made to fast. Sanay po yan kaya lang, dahil nga laging may access sa pagkain, nawawala yung concept ng fasting and of course yung proper nutrition. And so kung itong dalawang pamamaraan lamang na ito, kahit kung nagsisimula pa lamang po kayo at hindi naman kayo, kasi some people don't really want to start exercising, that's fine. Alam niyo po, I always advocate for exercising. Pero kung sa simula pa lamang, ayaw niyo muna mag-exercise, then kahit man lamang itong dalawang ito ang gawin po ninyo, yung mag-low carb po tayo at tayo ay mag-fasting, marami na pong magagawa ito para sa ating kalusugan and to the point of reversing yung medical conditions. And then later on na lang, pag tayo naengganyo na, nakikita na natin yung mga effect, baka sakaling tayo maengganyo na mag-exercise at mag-toning, even more benefits. So itong dalawang pamamaraan pa lamang po ay enough na para po tayo makaiwas na sa lagi-laging, pagbisita sa doktor at pag-inom ng napakamahal na mga gamot na punong-puno rin naman ng mga side effects. And again, band-aid technique. Hindi naman talaga niya ginagamot yung pinakasanhi. So, ito lang talaga yung gusto nating i-push na information out there. Let's get to the root cause. Puntahan po natin yung pinakasanhi at yun po ang trabahuhin natin at huwag tayo aasa sa gamot lamang. So hopefully, ito po ay ma-share ninyo sa ating mga kababayan na kakilala po ninyo na hindi maaring wala namang mga extra resources and alam nyo naghihirap sila, but at the same time, sila po ay nagdurusa sa mga sakit like high blood pressure. Kasi kahit nga po yung mahirap, syempre kung mali din naman yung mga pinipiling pagkain, especially like empty calories from high net carb food, of course magkakasakit din po yan. Kahit po sabihin pa na, yan, tingnan nyo yung kapitbahay namin, mahirap lang sila pero may diabetes na. Kumbaga ito dati mga sakit ito ng mayayaman, right? Yung gout, yung diabetes, yung mga ganyan. But nowadays, it's even very common kahit sa mga kababayan nating wala namang sapat na income. Bakit? Dahil nga po sa paglipanan nitong mga pagkain na hindi naman talaga angkop para sa ating katawan. So, not optimized. So, usually high net carb food. So, yun po yung pinakasanhi. Okay. So, ito great question, Miss Josefina Ochiyumi. So, if nag-low carb po, hindi naman po bababa ang potassium. So, great question. So, usually, this is the importance of really knowing how to do your low carb. So kung hindi pa po member sa community, mag-member na. Ngayon, how do you actually properly do it? Doon po sa ating intro,
Sa announcement section ng ating Level Up Wellness community, nakapost sa announcement, how do you create a low-carb plate? So, yung low-carb plate po, hindi lamang yan basta maglo-low carb ka na wala namang tamang proseso, walang standard. Let me see if I have it here. Try ko po itong, sige, sa susunod po siguro. Let me give you an overview. Let me find it. Ayan, sige. So, pag-create ng low-carb plate, ito po ay para masagot inyong katanungan. Ano po? Para yung potassium ay hindi maging problema. Because you're right, if you don't do it properly, you can actually have problems with low potassium. Potassium, isa po yan sa mga electrolytes na kailangan ng katawan natin. At kapag yan ay mababa, syempre meron siyang mga side effects. So ito, nakapost po ito sa community natin. Kung gusto niyo ng kopya, mag-join po kayo doon. So how do you create a low-carb plate? First of all, choose your protein. So yan, choose your protein. Second, choose a fat source. And again, yan po ay lahat manggagaling sa ating food guide. And then, choose your low-carb vegetables, NCR food guide. Then finally, ito po yung pang-apat, check if your meal is nutrient-dense. So, ibig sabihin, nandun yung lahat ng mga kailangang nutrients, satisfying, and low-carb. So, basically, kung susundan nyo po itong ating pamamaraan. So, susundan niyo itong ating food guide. Lalo na po yung part ng green, yung ating mga macronutrients, itong ating mga low net carb veggies po dito, punong-puno ng phytonutrients, mga gulay. You shouldn't be in danger of having low potassium kasi karamihan ng mga nakalista dyan are actually very nutrient dense. Napakarami po niyang mga minerals, mga, vitamins, and so yung potassium should not be an issue. For example, yung avocado na lamang is a great source of potassium. Broccoli is a great source of potassium. Pag tayo naglo-low carb, hindi natin, a very common source ng potassium is bananas. But when you're doing low carb lifestyle, we don't encourage eating bananas kasi punong-puno po ng asukal. But there are other excellent sources. So, if you're doing a nutrient-dense, kaya nga po, we discourage, hindi namin nire-recommend yung mga nagka-calorie restriction. Kasi yung mga nagka-calorie restriction, hindi gumagawa ng nutrient-dense plates. Ang nangyari sa kanila, magkakaroon ng issue with imbalances, electrolyte imbalances. So, strictly for low carb, as long as you are eating the proper meals sa inyong TMAD or OMAD, so TMAD 2 meals a day, OMAD 1 meal a day, it shouldn't be a problem. Mas nagiging problema ang electrolyte imbalances sa extended fasting. So ito na yung fasting na pumapasok ng anywhere between 3 days all the way to however many days. So 3 days normally, if you're just doing it for like the first 24, 36 hours, 48 hours, usually not a problem. Pero beyond the 72 hours, so 3 araw, then it's probably time to supplement. Kasi doon na natin mararamdaman yung pagbagsak ng ating mga electrolytes. Kasi remember, when you're fasting, talagang walang intake po, So, merong mga specific supplements na kailangan dyan. Katulad ng potassium, magnesium, of course, sodium. But again, this is another topic for another day. Kasi extended fasting will require special guidance. So, before I go po, kung kayo po ay nangangailangan ng extra gabay sa inyo pong journey, gusto talaga ninyo na malaman paano nga ba gawin ng tama ang low-carb nutrition, nalilito pa rin kayo, marami kayong katanungan, paano nga ba gagawin ng tama ang fasting? Lalo na kung kayo'y interesado sa extended fasting, mahaba ang fasting, kailangan ninyo ng gabay. Kung kailangan nyo ng gabay for meal planning, yung pong mga recipes gusto nyo pong gabay sa pag-exercise din. Combination po ng lahat ng ito. Then we have po, para lamang po ito sa mga gusto ng special na gabay, then we have yung wellness program po natin. It's a guided program. So here you will get a chance to meet up with me. In fact, mamaya meron kaming Zoom meet ng mga nag-avail po ng program na ito. And so in this program, nandun po lahat. So it's a guided program. Every day, meron doon na learning.
And don't worry, wala kayong mamimiss kasi recorded yung mga ibang videos doon. Actually, lahat ng videos doon recorded, but we have live sessions as well. So merong live session doon for exercise. Meron ding recorded exercise. Kung natatakot kayong mamiss yung exercise, don't worry, nandun din yun every day. Meron dyan yung mga meals, meron dyan, it's a guided program. So kung may mga katanungan pa rin, medyo nalilito at gusto lang ng extra gabay, nandyan po yan. Kung naman hindi yan para sa inyo, meron naman tayong mga libreng resources of course, which is yung ating community. So yung ating Level Up Wellness community, napaka-helpful po ng mga members doon. Kung hindi pa kayo membro, mag-join po kayo. Free community po yan, yung Level Up Wellness. And doon pa lamang marami na kayong makikitang improvement sa inyong health. Bilang, there are so many members there that have already achieved some of their goals. Yung iba, talagang, na sila, marami ng pagbabagong napansin sa health. So, we have both of these resources for you. So, my free resource, which is the Level Up Wellness Community. And of course, I always have my broadcasts here. Pero kung gusto ng extra guidance, meron din tayong guided program. So, ang link po niya nandito sa ating broadcast. And kung hindi pa po kayo miyembro, then please join yung ating community po. Para po maraming makuhang mga ideas sa workout, sa mga pagkain, napakarami pong resources doon. So yun lamang po, I will end the broadcast here. I'll see you again, hopefully this weekend. If not, then next week. I-ready na po yung mga katanungan, yung hindi nasagot, sagutin namin next time. Okay, stay healthy po and stay low carb. Level up lagi po mga ka-FSM. Bye for now.